Ang Xuanzhou Continent ay malawak at malaki, na may 100,000 sekta sa silangang harapan. Panipi. Ang tugatog ng pagpipino ay nagbibigay daan sa isa na kontrolin ang araw at buwan gamit ang kanyang kamay, at hawakan si Hongming sa kanyang puso. Ang tuktok ng mga martial arts practitioner ay nakasalalay sa pag-abot sa dulo ng Heavenly Path at pag-abot sa level ng Heavenly Emperor. Ngunit, ang Heavenly Way ay lubhang mapanganib at malupit. Ang kaunting pag-aatubili ay maaaring humantong sa isang walang katapusang pababang spiral, kung saan ang mga buto ay nagiging abo at ang kaluluwa ay nawawala. Sa pinto ng gate, suwayin mo anak. Maaari mong ma-provoke ang sinuman. Ngunit bakit kailangan mong pukawin ang Holy Blade Sect na iyon? Ang mga babaeng disipulo ng Holy Blade Sect ay nilagyan ng droga at nadumisan ang kanilang katawan. Pinatay mo pa sila. At ang pinakamahalaga, hindi mo kailangang mag-iwan ng ebidensya. Kung ang 1,000-year foundation ng aking Heavenly Sword Sect ay nawasak dahil sa iyo, paano ko haharapin ang mga naunang ninuno ng Heavenly Sword Sect? Ang aking ama. Ako ay nabighani, sandali, sambit ng anak habang iniuntog nito ang kanyang ulo sa hapag ng sahig. Kababalik ko lang mula sa Asher Value Sect at hindi ako nakatiis ng ilang sandali. Nang marinig ng ama ang mga katagang iyon mula sa anak, nanginginig ito sa galit kasabay ang paghampas nito sa upuan ng trono, bakit hindi mo nakayanan? Dagdag tanong pa nito sa anak. Kadaldalan. Ika pa ng ama sa anak na may paghampas sa pisngi nito ng tulad na lang nito, hindi ka pa rin ba, magsisisi kahit na umabot na sa puntong ito? Tatay, ayokong mamatay, ayoko pang mamatay kailangan mo akong iligtas. Sambit pa ng anak habang nakaupo ito doon habang hawak ang pisngi nito. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring puwang upang maniobra. Sa mga taong ito, ipinadala ka ng iyong ama sa Asher Cloud Sect para sa refinement, ika pa ng ama sa anak. Sa makatuwid, walang sinuman sa Eastern Front ang makakakilala sa iyo. Nagpadala na siya ng scapegoat sa Holy Blade Sect. Dahil doon napasigaw sa tawa ang anak sa pagpasalamat, aking ama. Maraming salamat. Sambit pa nito sa amak. Lumabas ka agad at mag-cultivate sa loob ng family sect ngayon, at huwag nang manggulo pa. Agad na utos sa ama sa kanyang anak. Oo, aalis na ako, tugon ng anak habang gumawa ito ng bow sa paggalang sa kanyang ama. Hanggang sa tuluyan itong tumalikod para sa pag-alis nito doon, habang ang ama nito bumalik ito sa pagupo. Holy Blade Sect. Hey, ika pa ng ama. Na ito habang hindi napigilan ang galit nito. Sa Holy Blade Sect, habang malayang lumilipad ang ibon na ito sa itaas ng kalangitan. Samantala naglalabas naman ng enerhiya ang espada na ito. Hanggang sa humantong ng pagkawasak ng ibon na iyon, dahil sa solong slash ng enerhiya ang tumama sa malayang lumilipad na ibon na iyon. Nang may nagbalita, balita ko nagiging pervert tayo ngayon. Ito ay tama. Parurusahan daw ng Holy Maiden ang pervert na ito, para protektahan ang karangalan ng Holy Blade Sect. At siya ang banal na dalaga ng Holy Blade Sect. Tapos biglang kalabog ang dalawang pinto na iyon, habang may isang tao ang nakatali doon, habang itinutulak nila ito, papasok. O banal na birhen, sambit pa ng dalawang lalaki, dumating na ang perwisyo, ika pa nila ng sabay habang hawak ng dalawa ang isang lalaking nakatali ng kadena, harapin mo siya. Tapos may paa ang kumuha ng lakas kasabay nito ang pagbaluktot ng hangin. Tapos bigla napunta sa ere ang banal na babae sa Holy Blade Sect, kasabay nito ang pagsambit ng halimaw ka, nangangahas kang hiyain ang mga disipulo ng Holy Blade Sect. Habang nakatingala lang ang lalaki na ito sa banal na babae sa Holy Blade Sect, wala naman maisip ang lalaki kaya nanatiling tahimik na lang ito doon. Hanggang sa ginamit ng banal na babae ang kasanayan nito habang iniangat nito ang kanyang sandata, dahilan ng pagbaluktot ng hangin sa paligid ng banal na babae, ngayon, sambit pa nito, ibibigay ko ang hustisya sa iyo. Kaya naman laking gulat ng mga nanunood sa paligid dahil ito ang sagradong talam ng banal na birhen. Hindi ko inaasahan na gagamitin ito sa isang karumal-dumal na pervert. Hanggang sa tuluyan itong ibinaba sa pag-atake sa lalaki na kaagapos ng kadena, samantala ang malakas na pag-atake ng banal na babae,
ay papalapit na sa lalaki. Pero tinitingnan lang ng lalaki ang talam ng espada na iyon, iniisip kung ito na ba ang. Hanggang sa pinigilan ng lalaki ang sandata ng banal na babae, gamit lang ang kamao nito na tulad nito sa pagsalag ng lalaki habang nakatingin ito sa banal na babae. Pinahinto niya ang pag-atake ko gamit ang isang daliri niya. Ikapa ng banal na babae sa kanyang isipan sa kung paano iyon napigilan ng lalaki ng ganoon na lamang. Kaya niyang tiisin ang suntok ng banal na birhen, sambit pa ng mga disipulo nito. Kawawang palusot mo, ikapa ng lalaking galit na galit, sumang-ayon na ipagtanggol ang iyong sarili. Tapos nagtanong ang lalaki kung saan ba siya ngayon, kaya naman hoy. Ika ng lalaki, nasaan ako? Dagdag nito sa pagtanong. Sa banal na babae, habang hindi matiis nito ang kanyang galit sa lalaking nagtanong, ikaw ay kung saan ka ililibing? Tugon ng banal na babae sa lalaki. Habang ginagawa nito ang pagsunod-sunod na pag-atake sa lalaking matatag na nakatayo doon samantala inaatake siya ng banal na babae sa kahit saan direction, na tulad nito sa pag-atake niya sa lalaki. Hoy! May tanong ako sa'yo. Ikapa ng lalaki habang sinasalag nito ang bawat pag-atake ng banal na babae gamit ang isang daliri nito sa pagsalag. Gulat naman ang banal na babae sa nakita nito sa lalaki, paano ito posible? Magiging biographer ako kinabukasan. Pero kahit na ganoon, ni isang daliri hindi ko kaya, samantala tuloy lang ang pagsalag sa bawat pag-atake ng banal na babae sa lalaki gamit ang isang kamay nito at isang daliri sa pagsalag sa bawat pag-atake ng banal na babae. Habang ang mga disipulo ng Holy Blade Sect ay pinagpawisan sa kanilang mga sarili habang pinanood nila ang dalawang nag-away. Ngunit hindi matiis ng isang disipulo na lalaki ang kanyang mga nakikita kaya sumigaw ito ng ignorante kang tanga. Tapos doon mabilis itong sumugod habang sambit nito ang banal na birhen. Ika pa nito sa paggalang sa pagtulong sa banal na babae makipag-away laban sa isang lalaki. Bibigyan kita ng tulong. Sigaw muli ng disipulo habang napunta ito sa likuran ng lalaki. Ngunit agad itong napansin ng lalaki ang paparating na pag-atake ng disipulo na lalaki habang sambit nito ang ito ay sapat na. Hanggang sa may dalawang guhit na lamang sa hapag ng sahig ang makita papalayo sa dalawang nag-away hanggang sa humantong ito sa pagsabog sa dulo nito. Hanggang sa onti-onting naglaho ang usok sa kapaligiran ng pinagsabugan. Kaya ang tumilapon ay, ang disipulo na lalaki na iyon. Kuya ko, masama ito. Mabilis, iligtas si Kuya Lee. Ikapa ng mga ibang disipulo ng mga taga-Holy Blade Sect. Tapos bigla na lamang napaag. Ang lalaki sa biglaang pagsakit ng ulo nito. Hanggang sa hindi na nga kayanin ang pagsakit ng ulo nito, kaya nagsumure-sure na nga lang ito, sa kanyang kinatayuan habang pinapaikutan ito ng hangin. Kasabay nito ang kanyang pagkahilo sa paningin kaya naging tatlo ang paningin nito habang ito nakatingin sa banal na babae. Kaya naman inaatake agad ito ng banal na babae, dahil sa ito ay oportunidad niya para sa pag-atake. Tapos inilabas ng banal na babae ang kasanayan nito sa espada gamit ang enerhiya nito na tinatawag ng banal na babae ay matrix sa pag-atake. Ganoon din kasabay nito ang pasugod ng sabay-sabay ang mga disipulo, na may kanya-kanyang paglansad ng kanilang mga sandata sa pag-atake. Hanggang sa pinaikutan ng mga disipulo ang lalaki sa kanilang pag-atake ng tulad na lamang nito. May naalala ko ngayon, minsan ako, ikapa ng lalaki habang malapit ng tumatama ang mga sandata sa pag-atake ng mga disipulo ito. Tapos nalipat ang sense, kung saan ang emperador ng langit. Naisip mo ba itong mabuti? Tanong ng babae sa emperor, hindi naging madali para sa iyo na tumawid sa heavenly path at maging heavenly emperor. Ngunit ngayon gusto mong ikalat ang iyong pagpipino, sulit ba ito? Sambit pa ng babae na ito. Ito ang orihinal na naisip ko, tugon pa ng emperor sa babae, kung ako ang naging heaven emperor, natanto ko sana ang pinakamakapangyarihang talam. Okay ngayon, 10,000 taon na ang lumipas, ngunit ang puso kong espada ay kalmado pa rin na walang anumang ripples. Kailangan kong ikalat ang aking kawali at magsimulang muli, ika ng emperor sa kasama nito na si Shionner. Shionner, protektahan mo ako. Kung may umatake sa akin, patayin mo sila il. Lahat dagdag pa ng emperor.
Pagkatapos isinagawa ng Emperor ang kanyang pagpapadala ng kanyang sandata sa itaas na tulad nito. Hanggang sa humantong ito sa kataas-taasan na may pagkalat ng kanyang enerhiya at ipinadala kung saan-saan direction. Pagkatapos inilabas nito ang kanyang imperial throne sa kanyang katawan na may pagtetiis. Shionner, ito ang utos ng emperador, ikapa ng emperor habang inaabot nito ang imperial throne, kay Shionner. Sa panahong ito, pansamantalang akuhin mo ang posisyon ng Heavenly Emperor. Ito ay magiging ikapa ni Shionner. Ito ang utos ng Heavenly Emperor na kumakatawan sa Imperial Throne. Tapos nakangisi ang Shionner na parang may balak itong gagawin ikapa ni Shionner habang ito nakatitig doon. Tapos bigla na lamang nitong inaatake ang Emperor, gamit ang malakas nitong kapangyarihan kaya naman, tagos sa dibdib ang pag-atake ni Shionner sa Emperor na samubo ng isang dakot na dugo sa bibig nito. Shionner, ikaw. Sambit pa ng Emperor kay Shionner habang parang nakuryente ang buong katawan ng Emperor sa natamo nito pinsala mula sa atake ni Shionner. Tawagin mo akong Heavenly Empress, ikapa ni Shionner na nakangiti doon sa nakadapa na Emperor sa kanyang harapan, na parang natutuwa pa si Shionner sa ginawa nito sa Emperor. 10,000 taon ka nang nasa tabi ko, ngunit hindi ko pa nadiskubre ang tunay na ikaw, ikapa ng Emperor kay Shionner na may matalim na mga mata. O Lin Dao, hindi mo makikita ang katotohanan ng isang tao pagkatapos ng 10,000 taon, sambit pa ni Shionner sa Emperor. Paano magiging karapat-dapat ang isang tao nang may ulo ng baboy na mamuno sa mundo? Dagdag pa ni Shionner. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit laging mayabang ang itsura mo sa kabila ng pagiging tanga na walang alam kundi martial arts, ikapa ni Shionner sa Emperor. Paanong nasa kamay ng isang tulad mo ang makalangit na tadhana? Alam mo ba, hindi talaga kita nirerespeto dati. Dagdag pa ni Shionner habang isinagawa nito ng kanyang pag-atake. Tapos pinakawala ni Shionner ang kanyang pag-atake laban kay Lin Dao na kanyang emperor. Kasabay nito ang pagsambit ng, ang iyong panahon ay sa wakas natapos na. Kaya walang nagawa ang si Lin Dao kung hindi naging pira-piraso ang damit nito. Mula ngayon, wala na ang Lin Dao sa mundo, ako na lang, si Wang Shionner. Pahayag pa ni Shionner, habang panangdilaan pa nito ang kanyang emperor na si Lin Dao. Ngunit sa di inaasahang pangyayari may malakas na enerhiyang kapangyarihan sa ibaba no Shionner. Kaya nagtaka na lamang si Shionner, at napasigaw ng ito ay imposible. Habang ang emperor daw ay napapalibutan ng mga espadang kapangyarihang mula sa puso, naintindihan ko ngayon, ang puso ng espada. Ika pa ni Shionner. Si Wang Xian ay hindi. Ang dekreto ng langit na emperador, sambit pa ni Emperor Dao, habang itinaas ng mahina nitong kamay. Kaya hindi ka bagay. Ika ni Emperor Dao kasabay nito ang paglansad atake ni Emperor Dao, kay Shionner ng kanyang malakas na kapangyarihan sa puso ang espada ng puso. Dahil sa pag-atake ng Emperor Dao sa kanyang malakas na kapangyarihan, ay nagkaroon ng makulay gintong sinag ang kalangitan, paibaba sa lupa. At nag-iwan ito ng malakas na impact sa kalupaan dahilan ng pagyanig ng kabilang bahagi ng mundo na may malakas pagsabog sa itaas ng Earth. Kaya walang magawa si Shionner kung di sumigaw na lamang para kay Lin Dao, na may pagpanak sa kanyang sarili na para bang nagmakaawa ito. Tapos nagtanong si Emperor Dao sa kung nakita mo ito. Ika pa ni Emperor Dao kay Shionner. Hindi kayang tiisin ng mundong ito ang kapangyarihan ng puso ng espada, ika pa ni Emperor Dao, kahit na ang Heavenly Dao ay palaging magtataglay ng aking marka, dagdag pa nito habang ito lumalaho. Ngunit tumogon lang si Shionner na sayang naman, hindi kita kayang patayin. Ika pa nito sa galit habang nakaluhod ito doon na may punit-punit ang mga damit nito. Lin Dao, sambit muli ni Shionner, sa Emperor Dao nito habang ito nanggaliit sa galit. Habang ang Emperor Dao nito ay lumalaho na at muli. Wang Shionner, hintayin mo ako ika pa ni Emperor Dao kay Shionner. Ako, si Lin Dao, ay babalik sambit pa ni Emperor Dao habang tuluyan na itong naglaho. Bumalik sa kasalukuyan kung saan pinaikutan ng mga disipulo ang lalaki na si Emperor Lin Dao, habang nakatutok ang mga espada ng disipulo sa naka-crossleg na Lin Dao habang nakaupo doon. Pagkatapos ginamit ni Lin Dao, ang kasanayan nito,
na may pag-ikot na enerhiya sa kanyang paligid habang itinaas ni Lin Dao ang kamay nito. Dahil doon nakuha ni Lin Dao, makontrol ang sandata ng mga Disipolo, kaya nagtataka ang mga Disipolo kung bakit nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga espada, ang iba naman ay nagtanong sa kung ano ang nangyayari. Kaya napaisip na lamang ang banal na babae na ito na may inis sa kanyang mukha sa kung paano nahirapan ito sa pagkontrol ng kanyang sandata na espada. Hanggang sa ang mga sandata nilang lahat ay lumalapit kay Lin Dao ng ganito habang kinukontrol nito ang mga sandata, na parabang may gagawin ito sa mga sandata ng mga Disipolo na iyon. Kaya naman galit na sumigaw ang banal na babae kay Lin Dao na, "Bastard ka! Anong klaseng magic ang ginamit mo sa Holy Blade of the Holy Blade Sect ko?" Pagtatakang tanong pa ng banal na babae. Ang Holy Blade ng Holy Blade Sect. Sambit pa ni Lin Dao, habang iniisip iyon. Ngunit bago iyon gawin ni Lin Dao, mayroon na muna siyang linawin. "Hayaan mo muna akong ituwid ang isang bagay para sa iyo." Ika pa ni Lin Dao, dito. Tapos doon na sinabi ni Lin Dao, "Ang lahat ng mga espada sa mundo ay akin, Lin Dao," sambit pa ni Lin Dao sa mga taga-Holy Blade Sect. Sino siya? Ang sa isipan naman ng banal na babae habang nakatingin lang ito doon na naiinis. Tapos hawak na ni Lin Dao, ang sandata ng banal na babae, at sinuri ito at doon niya rin sinabing, "Yellow rank level lang ang Holy Blade mo. Nakatadhana tayong magkita, ika pa ni Dao, kaya tutulungan kitang i-polish ito minsan lang." Dagdag pa nito habang lumiwanag ang Holy Blade ng banal na babae. Tapos inihagis ito ni Lin Dao sa itaas nito na tulad nito, kasabay ang iba pang mga sandata, sa paghagis sa itaas. Tapos nagkaroon ito ng pagtunog-tunog sa bawat, pagdikit-dikit nito na parabang, ang maraming sandata ay gusto pag-isahin sa iisang pirasong sandata. Hanggang sa naging hugis halimaw na dragon, ang nabuo nitong mga sandata, habang nakaupo lang doon si Lin Dao sa paggawa nito. Kaya naman namangha ang banal na babae sa pagbago ng Holy Blade, na kanyang nakita, habang ang iba naman ay natatakot sa dragon na pagbago ng mga sandata ng mga Holy Blade Sect. Ang banal na talem ay bunga ng 100 taon ng pagsusumikap ng mga ninuno at ang banal na talem ay nai-rank na mula sa Evil Yellow rank, ika pa ng banal na babae sa kanyang sarili habang, natatakot ito sa mga Holy Blade. Pero ang lakas na inilalabas niya ngayon, ika pa muli ng banal na babae, habang dinaanan ito ng malakas na pagbago ng mga sandata sa kanyang harapan. Maaari pa niyang maabot ang malalim na antas, ika pa ng banal na babae, habang ang pagbago ng mga sandata ng mga taga-Holy Blade Sect, naging hugis dragon, na may iba't ibang enerhiya ang naaakit nito habang ito nagluwal ng malakas na pagbagso ng liwanag na nakakasilaw sa dulo ng iniluwal nitong sandata sa bibig ng dragon, na tulad nito. Hanggang sa tuluyan itong naging sandata na hindi lang ang malalim na ranggo, ang inirangko ng sandata na ito, at kasama rin ang pagbaluktot ng hangin sa paligid ng sandata na ito dahil sa taglay nitong lakas. Tapos tumangala si Lin Dao at nang makita ni Lin Dao ang sandata na iyon, ang nasabi nito ay, ang sagradong talem na ito ay lubos na pinakintab. Kaya't mula ngayon ika pa ni Lin Dao, habang inihanda nito ang kanyang pundasyon sa paa para sa pagtalon nito. Hanggang sa nahawakan na nga ni Lin Dao ang kakaibang sandata na iyon, habang iniipon ng sandata ang mga nababaluktot na enerhiya sa kanyang paligid, samantala tatawagan itong talem ni Lin Dao. Hanggang sa naibaba na ito ni Lin Dao na may kasamang enerhiya sa kanyang paligid na may pagbagso ng malakas na alon ng enerhiya na pumapalibot. Habang hawak ni Lin Dao ang sandata na Separation of the Absolute Master. Paghihiwalay ng ganap na Panginoon. Tapos doon nagmungkahi si Lin Dao sa banal na babae, na mula ngayon, magiging akin na ang Holy Blade Sect. Ika pa ni Lin Dao sa banal na babae sa pag-agaw ng sect-sekta nito, mayroon ka bang anumang pagtutol? Habang ipinatong ni Lin Dao ang talem ng ganap na master, sa kanyang balikat na may pagbagzo ng malakas na pag-alon ng enerhiya, "Ako ay ikaw," ang tanging nasambit lang ng banal na babae habang nakatingin ito sa Lin Dao na hindi matinag-tinag ang kanyang lakas. Tapos lumingon si Lin Dao kasabay nito ang paghoy niya sa banal na babae, na may nakakapangilabot na mga mata. "Mukhang wala kang tutol, di ba?" Ika pa ni Lin Dao,
habang nababaluktot ang hangin sa kanyang paligid na may pagbagso na enerhiya, habang humarap ito sa banal na babae. Habang nakatingin naman ang mga tao, mula sa labas ng bulwagan na iyon, dahil sa nakita nilang pagbagso ng liwanag na enerhiyang kapangyarihan, mula sa loob na iyon. Holy Blade, sabay-sabay nilang sambit nang makita nila ang malakas na enerhiya na iyon na kanilang ikinagulat, na may pangilabot sa kani-kanilang mga sarili. Dahil sa nag-evolve na ang Holy Blade, ika pa ng mga tao doon sa mga nakapalibot. Tapos napunta ang sense sa babaeng ito, dahil naramdaman ng babae na ito ang ebolusyon ng Holy Blade. Habang ito nakaupo sa kanyang Buddha Lotus na upuan. Hanggang sa humantong ng bakas na lamang ang nakita mula sa kinaupuan ng babae na iyon, sa lotus niyang upuan. At napunta pala ito bigla, kung saan nakatayo doon sa harapan ni Lin Dao ang mga taga-Holy Blade Sect, ang mga disipulo nito, habang si Lin Dao ay nakaupo sa upuan ng trono ng Holy Blade Sect Master. Nang makita ito ng babae, nagulat siya sa kanyang nakita mula doon, at nagtaka rin ito sa kung hindi kaya tumawid si Jimingui sa dimensyon. Sambit pa ng babae na ito habang may madilim itong ekspresyon sa pagsilap nito doon. Kinuha niya ang Holy Blade, at hindi ko mahulaan ang refinement nito. Ito ba ay isang malaking puwersa? Ang sa pag-iisip pa ng babae sa kanyang pagtataka sa kung paano niya iyon nakuha ng ganoon kadali. Wow, ako si Holy Blade Sect Master Ling Yushuang. Hindi ko alam kung bakit pumunta ang senior na ito sa Holy Blade Sect. Sambit pa ni Ling Yushuang sa kanyang pag-iisip, na may pag ang bibig nito. O hindi ka masamang pangalan, ika pa ni Lin Dao kay Ling Yushuang habang ito nakatitig sa Ling Yushuang. At maganda rin ang iyong katawan, dagdag pa sa pagbanggit ni Lin Dao, sa Ling Yushuang na ito. Habang tinitingnan ni Lin Dao ito ng tulad nito. Nagbibiro si kuya, ika pa ni Ling Yushuang habang nanggaliit ito sa galit na nakatitig kay Lin Dao, kasabay nito ang kakaibang enerhiya ang nakapaloob sa Ling Yushuang na ito. May pamilyar kang aura, ika pa ni Lin Dao kay Ling Yushuang, at ang pangalan mo ay Ling din. Ano ang relasyon mo sa maput na batang iyon na si Ling Zixio? Tanong pa ni Lin Dao sa Ling Yushuang na ito. Dahil doon nagulat ang mga disipulo sa kanilang mga narinig kaya sabay-sabay nila nabanggit ang pangalan Ling Zixio. Na may gulat at takot na may parang kuryente ang tumatakbo sa kanilang mga katawan. Si kuya ay nagpino mula noon, ngunit hindi mo maaaring direktang tawagan ang ninuno ng Holy Blade Sect sa kanyang unang pangalan. Ika pa ni Ling Yushuang ng pasiga. Sell-off. Sambit pa ni Lin Dao na may halong gulat, 10,000 taon na ang nakalipas. Hindi ko akalain na aabutin ako ng 10,000 taon para makabalik sa aking katinoan, dagdag pa ni Lin Dao. Ling Zixio, sambit muli ni Lin Dao habang inilarawan nito ang sa kanyang isipan na tulad nito. Hindi ko inaasahan na aakyat siya, dagdag pa nito sa pagsambit habang nakatingin ito sa kaharap nito na si Ling Zixio, sa Sai, ang sa alaala ni Lin Dao. Sai mula ngayon, pangungunahan ko itong Holy Blade Sect, ika muli ni Lin Dao, kay Ling Yushuang, kaya naman napaatras silang lahat, sa mga narinig muli nila mula kay Lin Dao. Kahit na hindi ko alam ang pagkakakilanlan ni Kuya, ang pundasyon ng Holy Blade Sect ay inilatag ng mga ninuno 10,000 taon na ang nakalilipas, kaya hindi ko basta-basta ibibigay ito sa iyo. Ika pa ni Ling Yushuang sa pagsigaw nito, na may kasamang puwersa ng enerhiya. Kahit nasirain ko ang Holy Blade Sect, hinding-hindi ako susuko. Dagdag pa ni Ling Yushuang, habang kinuha nito ang kanyang sandatang espada mula sa kanyang katawan, hinugot nito ng tulad na lamang nito. Kaya napahoy si Lin Dao kay Ling Yushuang, sa kung gaano ito katapangan, para kay Lin Dao. Hanggang sa kaharipan ni Ling Yushuang si Lin Dao, nang itinaas ni Ling Yushuang ang sandata nitong espada. Ngunit nakaupo na lamang si Lin Dao doon habang sinabi nito ang katagang, Ling Zixio, hindi masama ang iyong mga inapo, ika pa nito. Tapos pinapalapit ito ni Lin Dao sa kanya, lumapit ka, may sasabihin ako sa iyo, dagdag pa ni Lin Dao. Nang marinig iyon ni Ling Yushuang nagulat siya na may hindi maimpinta na reaksyon mula nang marinig nito. Ano lang ang sinusubukan niyang gawin? Ika pa ni Ling Yushuang sa kanyang pag-iisip na may matalim na paningin. Hanggang sa tuluyan itong damapo sa pagluhod sa harapan ni Lin Dao habang ito nakaupo doon,
alam mo Ling Yushuang, parang ganito iyan, ika pa ni Lin daw. Nang may napagtanto si Ling Yushuang, sa boses ng kanyang narinig lang, na ikinagulat nito nang marinig ni Ling Yushuang iyon. Kaya naman napalingon ang mga disipulo ng Holy Blade Sect sa direksyon na iyon, na may magkahalong damdamin. Ang ibang disipulo ay nagulat, ang iba naman ay nainis, dahil sa nabanggit ng boses na iyon, ano ang sinabi niya. Hindi ko pa nakita ang babae na nagpakita ng ganoong ekspresyon sa kanyang mukha, ika pa sa isip ng banal na babae. Oo, naiintindihan ko simula ngayon, ika pa ni Ling Yushuang, habang nakatayo ito doon, habang nakaupo lang doon si Lin daw. At muli namang nagsalita ang boses na iyon, na si Grand Lin ang magiging master ng Holy Blade Sect. Sambit pa ng boses, kaya napaano na lamang ang tanging nasambit ng mga disipulo ng Holy Blade Sect. Kinagabihan, sa araw ng kasal, habang may dalawang tao doon sa itaas ng bahay, siya ay tumitingin-tingin sa paligid na para bang sila ay tanod doon. Ang Holy Maiden of the Holy Blade Sect, Jimeng-yu, at ang inabandonang disipulo ng Heavenly Sword Sect. Lin daw, sila ay umibig. Ikakasal na sila in 3 days. Ika pa ng lalaki na ito. Banayad, ang kanilang bilis ng pagganap ay kamangha-manghang. Hindi maaaring magkaroon ng asawa ang banal na Birhen Mingyu. Ika pa ng mga alagad ng Holy Blade Sect. Sirain mo, sino lang siya? Sino ang karapat-dapat na pakasalan ng ating banal na Birhen? Dagdag pa ng mga alagad. Simula ngayon, wala na akong pangarap. Gusto kong umalis sa Holy Blade Sect. Ika pa ng isang taga Holy Blade Sect, habang kuyong nito ang isang invitation sa kanyang kamay, kasabay nito ang pagsambit nito na, Jimeng-yu. 3 taon na kitang hinahabol, pero gusto mong pakasalan ng isang inabandonang disipulo mula sa Heavenly Sword Sect. Sambit pa ng lalaki na ito habang ito ay nanggaliit sa galit. Tapos may sumigaw sa kalagitnaan ng maraming tao, Lin daw, hinding-hindi tayo magkakasundo. Ika pa nito sa pagsigaw doon. Samantala ang dalawang tao na iyon sa itaas ng bahay, ay tahimik lang itong nakatingin sa mga tao doon, habang sila nagmamatsyad. Isa lang siyang mahilig magyabang, ika pa ng babaeng nakahod ng kapa, paano niya pinaniwalaan ang sira sa kalokohan niya, dagdag pa ng babae na ito. Mingyu, dapat mong maunawaan na wala akong ginawang mali sa iyo. Ang lalaking ito, maari niyang pamunuan ang Holy Blade Sect na maging pinakamalakas sa Eastern Front, hindi, kahit sa buong kontinente. Rest assured, disguise lang ang kasal. Hindi ako interesado sa iyo. May impluwensyahan lang ng mga babae kung gaano ko kabilis ay sword ang aking espada. Ika pa ni Lin daw habang lumiliab ng apoy sa galit ang banal na babae habang nakahud ito sa kanyang likuran, na may mapupulang mga mata. Habang naalala naman ni Lin daw sa kung paano siya traidorin ng babae na iyon, at 10,000 taon na ang lumipas, natatakot ako na si Wang Xianer ay naging mas malakas. Hindi ngayon ang oras para ilantad ang sarili ko. Palihim kong dadalisayin, kapag tumubo na ang aking mga pakpak. Maghahanap ako ng paghihiganti. Sambit pa ni Lin daw sa kanyang pag-iisip. Hindi niya dapat asahan na ikakasal ako sa Holy Maiden of the Holy Blade Sect bilang isang camouflage. Sekta ng Heavenly Sword. Kung alam mo na ang disipulong pinili mong iwanan ay naging asawa ng banal na dalaga ng Holy Blade Sect. Ano ang mararamdaman mo? Samantala nagbuhos ng tsaa ang kamay na ito sa 3 perasong baso. Sect leader, masyado itong childish. Hindi ako papayag. Mahal ng banal na birhen at ng anak ko ang isa't isa mula pagkabata. Ikakasal na raw sila. Ika pa ng boses matanda doon. Ano ang halaga ng Lin daw na ito? Tanong pa ng lalaking may puti ang buhok. Paano karapat-dapat na pakasalan ng isang itinapon na disipulo mula sa Heavenly Sword Sect ang isang banal na dalaga? Dagdag pa ng matanda na ito sa kanyang pagmamaktol. Tapos sinagot ni Lin daw ang matanda na iyon, ng anong biro, ika pa ni Lin daw, walang bagay na ako, Lin daw, ay hindi karapat-dapat sa mundong ito. Kaya naman nagulat ang mga tao doon kasabay nito ang kanilang paglingon sa dalawa na lumapit sa kanilang pagpupulong. Habang hindi naman matiis ang inis nito sa galit, habang sinasabi nito sa kanyang isipan, ang anumang bagay. Sa tingin mo babagay ako sa iyo ika pa ng banal na babae. Ang yabang ganyan,
Anong katangian meron ka, brat ka, ika pa ng matandang lalaki habang tinuturo pa talaga nito si Lindao ng daliri nito. Anong kasama? Ika pa ni Lindao sa pagtingin nito sa lalaking may puting buhok. Hanggang sa tumalsik na lamang ang langis nito sa ere, nagtataka sa kung ano lang ginawa sa kanya kung bakit ito, tumilapon na lamang ng ganoon kadali. Ang nagpagulat naman sa iba pang mga taga Holy Blade Sect, sa kanilang nasaksihan, na paglipad ng matandang maputi ang buhok, habang nakatingin sila sa matanda na iyon sa pagsapok doon. Samantala parang walang pakialam ang leader ng Holy Blade Sect, sa mga nangyayari doon, habang ito gumawa ng paghigop nito ng kanyang tsaa. Ako, si Bing Yushuang, ang pinuno ng Holy Blade Sect. Kayong mga nakatatanda, tinawag ko ang lahat dito hindi para pag-usapan ang bagay na ito sa inyo, kundi para ipaalam sa inyo, ika pa ni Ling Yushuang habang ibinaba nito ang hawak nitong baso. Habang nakangiti ito doon na may lumiliab na tintas yun na hangarin sa pagpatay ngunit itinago lang ito sa pagngiti nito. Kung wala na, lahat ay makakabalik, dagdag pa ni Ling Yushuang habang nakangiti Perrin. Using force to persuade people, itong matandang ito ay walang ganang aminin, ika pa ng matandang maputi ang buhok, habang hawak nito ang masakit nitong dibdib. Makakaalis na ako, dagdag pa ng matandang maputi ang buhok habang sumaludo ito gamit ang mga kamao nito, sa pagbaw niya doon. Ang aking ama. Tawag pa ng isang binatilyo sa matandang maputi ang buhok, habang ito naglakad kasama ang mga alagad nito, habang hawak Perrin ang sumakit nitong dibdib. Kaya naman agad itong lumingon kung saan nagmula ang tinig na iyon, kasabay nito ang pagtanong ng binatilyo sa kung anong nangyari. At kung nasugatan ba ito? Sire, kailangan mong mag-ingat malapit sa Lindao. Hindi ko ini-expect na ganito siya kalakas at katigas. Isang salita ng pagtanggi at nalampasan ko na ang lahat. Pagbigay payo pa ng matandang maputi ang buhok sa anak nito na si Yir habang inaalalayan siya nito, kaya napatanong na lamang si Yir sa kung paano ito posible. Damn it, tatay ko. Hindi mapapangasawa ni Jimengyo ang hamak na Lindao na iyon. Ika pa ni Yir sa ama nito na may pagkuyom ng kamao sa galit. Sa nakikita ko, ang Lindao na iyon ay hindi mas matapang kaysa sa sinumang ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, magiging iyo si Jimengyo sa huli. Ang Sacred Blade Sect na ito ay magiging kabilang din sa Gu family, ika pa ng ama. Habang si Lindao naman ay nagsasanay sa kanyang kasanayan, sa kanyang pagmiminilay doon. Ang martial world ay nahahati sa siyam na pangunahing dimensyon. Postnatal, innate, profound heart, spirit condenser, heavenly manifest yuan breaker, profound soul, immortal, at ang makalangit na emperador. Kailangan munang sumailalim sa body refinement ang mga ordinaryong martial arts masters na nahahati sa chi, dugo, kalamnan, buto, at malaking unit. Sa pamamagitan lamang ng pagkumpleto ng pagkakaisa ng dugo at mga buto at pagkamit ng pagiging perpekto sa postnatal na dimensyon, ay maaaring maunawaan ng isang tao ang aura ng langit at lupa at makapasok sa likas na sukat. Sa pamamagitan ng pagpihit ng talam sa loob ko, bumangon ako at nalampasan ang mga limitasyon ng pisikal na dimensyon. Ang talam ay ang Dao, at ang puso ng talam ay ang puso ng aking langit na Dao. Ang lahat ng kapangyarihan na kabilang sa Heavenly Dao ay maaaring patuloy na palakasin sa loob ko. Ako ang langit, ako ang Dao. Hindi ako maaaring maging mas pinarangalan smiley face. Ang likas na sukat ay nahahati sa siyam na mas maliit na sukat. Mula sa ibaba hanggang sa itaas ito ang ikasyam na dimensyon hanggang sa unang dimensyon. Ang aking kasalukuyang dimensyon ay ang likas na sukat ng ikapitong antas, ikapa ni Lindao. Pero kung combat power ang pag-uusapan, walang mas mababa sa second innate level ang kalaban ko, ikapamuli ni Lindao habang ito lumalakad doon. Ang Heavenly Sword Sect leader, si Shu Jiangxing ay nasa ikaapat na likas na antas lamang, sambit niya pa dito, habang gumawa siya ng pagtulak sa pinto na iyon. Dahil ang kinan ko ang katawan na ito, ang sama ng loob ng orihinal na katawan ay akin na. Heavenly Sword Sect, maghandang mamatay, sambit pa ni Lindao na may maitim na kapaligiran. Tapos napunta si Lindao kung saan maraming nakatingin sa kanya lang sa labas ng silid na iyon.
Ito si Lin Dao, ang outcast dragon mula sa Heavenly Sword Sect. Ika pa ng mga tao doon. Hehe, manloloko lang siya, ika pa ng isang lalaki. I don't think so. Hindi ba pwedeng maging ganap na basura ang isang taong pinapaboran ng banal na birhen? Dagdag pa ng isang lalaki. Bakit ang daming tanga, saan ka man magpunta? Ika pa ni Lin Dao sa kanyang sarili. Naintindihan mo ba ang aura ng mga tanga at hindi ang puso ng talem? Dagdag pa nito. Hanggang sa tuluyan itong tumungo sa palasyo ng kayamanan, kaya sila. Ang kaba ng Sacred Blade Sect. Sa tingin ko ay titingnan ko kung anong uri ng mga kayamanan mayroon ng sekta, sambit pa ni Lin Dao habang ito papalapit doon. Tapos hinarang si Lin Dao ng isang lalaki, dahil sa mayroon silang dapat ipatupad na alintuntunin, sa kung sino man dapat na pumasok doon, hindi ang mga panloob na disipulo lamang ang may mga kwalipikasyon upang makapasok sa lugar na ito. Bawal pumasok ang mga aso at foundling couple, dagdag pa ng isang lalaki. Habang ang sa isip nito ay halatang hindi naman siya kasing gwapo ko, pero bakit siya pabor ni Jimeng Yu? Let's take off. Ika pa ni Lin Dao sa mga disipulo na ito habang umiiba ang aurahan nito na nakatitig sa mga disipulo. Malinaw, tanging ang anak ni Biggo ang karapat-dapat na pakasalan ng banal na dalaga, at ang lugar na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ni Biggo. Naiintindihan mo ba? Sambit pa ng lalaki sa Lin Dao. Ang bastos na manugang ay hindi malugod na pumasok dito, kaya bumaba ka na. Dagdag pa ng isang lalaki na iyon. Nagchichismisan at nanggugulo ka. Ang sarap maging aso o bastos na manugang. Sa tingin mo ba isa akong manloloko? Ika pa ni Lin Dao sa mga disipulo na ito, na kanilang ikinagulat sa malahalimaw sa laki ang ipinakita ni Lin Dao sa mga disipulo na ito. Tapos may nagpalekpak habang sambit nito ang katagang, magaling sinabi. Nagtataka lang ako kung sino ang nangahas na kumilos ng ganoon kabastos sa treasury door ng pamilya ko, at ito pala ang outcast dog mula sa Heavenly Sword Sect, ika pa ni Year. Ito ay talagang maliit na mundo. Hindi man lang ako gumanti ng pabor sa pananakit sa tatay ko, ika pa ni Year, sa totoo lang ikaw mismo ang dumating naghahanap ng gulo, dagdag pa ni Year habang kaharap nito si Lin Dao. Ngunit sino ka? Tanging tanong lang ni Lin Dao sa Year, na ito dahil sa ngayon pa lang sila nagkita nito, na kung ano-ano na pinagsasabi nito kay Lin Dao. Ang aking mga makina ng pag-ibig ay nasakta ng aking mga magulang. Ika muli ni Year, habang dumilim ang kapaligiran nito na may maitim na hangarin habang titig na titig ang mapupulang mata ni Year. Nang makita ito ni Lin Dao, nalaman niya agad ang ghost aura ni Year habang nakatingin pa rin si Lin Dao sa kung anong balak gawin ni Year. Hanggang sa sinugod ni Year si Lin Dao kasabay nito ang pagbanggit ng pinilit mo akong gawin ito sayo, na may pagslas ng pag-atake nito sa Lin Dao. Kaya naman pinalipad nito si Lin Dao sa ere sa pag-atake na iyon gamit ang Secret Ghost Blade Technique. Na ikinagulat naman iyon ni Lin Dao kung ganoon ba talaga kabilis ang pag-atake ni Year na iyon, dahil sa nadaplisan pa ang mukha nito, na may pagkalat ng langis. Tapos sinugod agad muli ni Year si Lin Dao habang tulala pa ito gamit ang pangslas muli nito kay Lin Dao, habang ito gumawa ng pagtawa. Ang lampara ng multo na pumapatay sa kaluluwa. Ang ika-19 na itim na buwan. Sambit pa ni Year sa bawat pag-atake niya laban kay Lin Dao, wala naman maisip gawin ni Lin Dao sa paparating na mga pag-atake ni Year. O hindi, si Kuya Gumubay ay may layuning pumatay. Ika pa ng lalaking may takip ang mata. Mabilis, ipaalam sa matanda, isa sa kanila ang malapit ng mamatay, dagdag pa ng isang lalaki na may 4 ang mata, habang silang tatlo nakatingala doon. Sa malabaliw na si Year sa kanyang sarili, na may hangarin na pagpatay, ngayon, sisirain kita sa libo-libong piraso. Dagdag pa ni Year, sa pasigaw habang ginawa niya ang sunod-sunod na pag-atake kay Lin Dao. Wala naman ginawa si Lin Dao sa pag-atake ni Year, sa kanya bagkus hinayaan niya itong atakihin siya ni Year, gamit ang ghost techniques nito. Gusto mo ba akong putulin? Gamit ang larong ito sa iyong kamay. Tanong pa ni Lin Dao, kay Year, habang napupunit ang mga damit nito dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Year, sa kanya kanina. Ha, makatawa ka pa ba? Wala ka na ba sa isip mula sa lahat ng dugong nawala sa iyo? Ika pa ni Year sa Lin Dao na iyon.
Hanggang sa tuluyan ng nawasak ang damit ni Lindao sa kanyang katawan ng pagkapunit-punit ng pera per aso, sa pagkalat nito sa lugar, na para ba itong sumabog sa kanyang katawan. Maaaring hindi siya maliit na bibig tulad mo, ngunit ang katawan ng isang blade polisher ay mas malakas kaysa sa talam. Sambit pa ni Lindao, kay Yer, habang ito nakangiti si Lindao doon. Ang tao ba ay mas malakas kaysa sa talim? Tanong pa ni Yer, bobo ka talaga. Ang Howling Ghost Blade na ito ay isang heirloom ng middle yellow rank ng Gua family, dagdag pa ni Yer, sa pagpaliwanag kay Lindao. Ngunit bigla na lamang nabasag ng pera per aso, ang Howling Ghost Blade na may heirloom middle yellow rank, ng Gua family, na ikinagalit ng husto ni Yer, ikaw, anong demonic art ang ginamit mo? Tanong pa ni Yer. Ngunit sa halip na sumagot, ipinaliwanag na lamang ni Lindao ang sa kanya, bihira akong magsuot ng uniforme ng Armani mula sa refinement realm, at hindi ko ito sinuot ng higit sa 2 araw bago mo ito pinunit. Bilasan mo bayaran mo ako. Ano, Armani, lang ang nasambit ni Yer habang nakatingin ito sa nakakatakot na si Lindao. Hanggang sa humantong ito sa pagtilapon ni Yer sa, may pader ng bakod, na ipinag-alala naman ng 3 kasamahan nito. Hoy! Ika pa ni Lindao, ipinagyayabang mo ang iyong sarili na parang mayroon kang 2.5 milyon, ika nito habang tinitingnan ni Lindao ang laman ng supot na bag iyon mula kay Yer, ay hindi ba dapat ay isang batang Ginoo? Bakit ikaw lang meron nito? Ika pa nito. Sa nababaluktot na, Yer sa paghabol ng kanyang mga hiyas na bato habang ibinubuhos ito ni Lindao sa kanyang mga kamay, kasabay ang pag-alis nito doon, habang pinipigilan na lamang ng 2 kasamahan si Yer sa balak nitong agawin ang supot na hawak ni Lindao. Lindao, ipaglalaban kita hanggang kamatayan, sigaw pa ni Yer, sa. Habang nagpumiglas ito sa 3 humawak sa kanya habang inaabot ang kamay nito, sa paghabol na tulad nito. Hanggang sa pumasok si Lindao, sa bintahan ng gamot na iyon, nang hindi man lang nito napansin ang 2 babae doon, habang nahihiya ang mga ito, iniisip naman ni Lindao, na marami talaga ikapa nito. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nasira na mga kalakal. Ikapa ni Lindao, habang tinatitigan ang buti ng gamot na ito. Oh, may pangalawang palapag. Tingnan natin, sambit pa ni Lindao habang tumunggo ito doon. Habang iniisip na may kahanga-hanga din pala ang mga bagay din dito, sambit muli ni Lindao habang sinuri muli nito ang hawak nitong poison. Nang may maitim na figura ang nasa likuran ni Lindao, habang sambit nito, ang boy, hindi mo maaaring dalhin ang mga gamit sa ikalawang palapag, ika pa ng figurang itim sa likuran nito nang marinig ni Lindao mga katagang iyon, natahimik siya. Doon na may iniisip ito, hanggang sa sinabi na lamang ni Lindao, na ang mga ito ay mga nasirang kalakal lamang. Sa tingin mo gusto ko ito? Mayroon bang mas mahusay? Ika pa nito sa itim na figura na iyon. Na ikinagulat naman ng matanda ang inaasal nito ni Lindao sa matanda kaya nagtanong ito, ayaw mo ba? Anong ugali mo? Dagdag pa ng matanda. Ang pinakamagagandang butil dito ay nasa dilaw na ranggo, ika pa ni Lindao kasabay nito ang paglingon nito, at ang hindi bababa sa kailangan ko ay mga dilaw na table tas ng ganap na ranggo. Walang paraan ng buong holy sect ay wala kahit isa, di ba? Dagdag pa ni Lindao. Ganap na dilaw na ranggo. Nabuhay ako ng mahabang panahon at hindi kailanman nakakita ng higit sa ilang dilaw na kwintas na may ganap na ranggo. Masyado bang mababa ang antas ng alchemy ng Holy Blade Sect? Tanong pa ni Lindao, kalimutan mo na. Ako mismo ang magpapakintab nito. Matanda, magdala ka ng 1,000 tangkay ng Heavenly Heartgrass para sa akin. Kokolektahin ko ito sa loob ng 3 araw, ika pa nito sa pag-utos. Ngunit gumawa ng hakbang sa pag-atake ang matanda na iyon sa likuran ni Lindao, kasabay nito ang pagbanggit ng, napakasungit na kahit ang sect leader ay hindi ako utusan sa ganoong tono. Dagdag pa ng matanda. Pa ni Lindao kasabay nito ang paglingon nito sa matanda na may kasamang, pagtitig niya ng masama. Na ikinawindang sa gulat ng matanda lalaki sa kung paano siya nito tinitingnan ng ganoon kasamang paningin, isa lang siya daga sa paningin ni Lindao. Naiintindihan mo ba? Tanong pa ni Lindao, at inulit muli nito, ang katagang ihanda ang Heavenly Heart Herbs para sa akin sa lalong madaling panahon,
habang tinitingnan lang nito ang matanda, sa balak nitong gawin kay Lindao. Nasa 9th in 8th level na ako. Ika pa ng matanda kay Lindao, how dare you treat me like this, boy? Dagdag pa ng matanda na ito. Tapos may nagtanong kung nandito ba si Mr. Lindao. May message ako sa iyo, dagdag pa ng babae habang hawak nito sa kamay ang isang scroll. Kaya napao na lamang si Lindao, mula sa narinig nito sa babae. Hanggang sa kinusot na lamang ni Lindao ang scroll na iyon sa kanyang kamay, habang tinatitigan niya ito ng ganito. Nang may napagtanto si Lindao sa kanyang nakita doon. Habang may sumigaw namang, Shuwang. Dahil sa may tumama na malakas na direktang tumama sa bahay na iyon na may pagsabog. Kinagabihan, sa lambak ng kamatayan, ay may maliit na puno doon na namunga ng isang magandang babae. Na may nakatingin namang dalawang lalaki, sa magandang babae sa kung ano balak gawin ng dalawang lalaki sa babae na ito. Tapos ang mga lalaking ito mayroon na lamang silang isang malaking espada na sandata, hanggang sa ipinaliwanag ng isang lalaki sa kung paano sila kinausap, ng isang tao, para gawin ang gawaing ito. Si Lindao ay isang batang lalaki lamang ngunit tinanong ako ni Shu Huang, mula sa Deadman Clan, ng isang mabigat na presyo para sa pagpatay sa kanya. Pagpaliwanag pa ng lalaki sa babae. Nang marinig ng babae ang mga iyon, kaya't sumigaw na lamang ang babae na, kapatid na Lindao. Huwag kang sumama. Sigaw pa nito. Ho 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 o siya. Mula sa isang magandang babae. Ika pa ng lalaki kasabay nito ang pagdukot nito sa ulo ng babae sa pagkalmot, na lalong nagpasiga sa babae. Hindi ko papatayin ang kapatid mo, basta magmakaawa ka, ika pa ng lalaki sa babaeng ito. Maaari mo ring subukan na pagsilbihan ako ng mabuti, at hayaan mo akong makipaglaro sa iyo ng kaunti. Pagkatapos ay ipinapangako ko sa iyo na ang iyong kapatid ay may iwan na buhay. Halika, matanda, sambit pa ng kasama nitong lalaki na may bungo na maskara, wala pang iniwang buhay ang Deadman Sect noon pa man. Bata pa ang babaeng ito, kaya huwag mo nang isipin na samantalahin ang lahat. Gusto ko din uminom ng virgin's head soup. Ika pa ng may bungo na maskara. Mas mabuting kalimutan mo na ang virgin's head soup dahil lahat ng tinatapos mo ay walang pinagkaiba sa mga basahan sa dulo. Bakit hindi tayo tumaya? Hanggat hawak ko si Lindao sa tatlong galaw, ito ay magiging akin ang babaeng ito, ika pa nito sa kasama niya habang hawak pera nito ang ulo ng babae. Tapos biglang umihip ang hangin sa kapaligiran, na may pagkulog at pagkidlat sa kalangitan na parabang malapit na itong umuulan. Hanggang sa may dumating na isang lalaki doon, at gumawa ito ng paglakad sa ilalim ng pagkulog at kidlat na may pagpatak ng ulan, habang ito pinanood ng lalaking may maskara. Umuulan, sobrang lakas ng loob mo, Lindao. Tiyak na naawa sa iyo ang langit, ika pa ng lalaki sa Lindao na lumalakad sa ilalim ng ulan. Ngunit sumagot lamang si Lindao na hindi umuulan para sa akin. Pero para sa iyo, ika pa ni Lindao, habang sumigaw ito ng malakas para sa pagpakawala ni Lindao ng kanyang chi, na may intent na layunin sa kanyang mga mata. Ang yabang mo at ang pagpapanggap mo ng kapangyarihan, ika pa ng lalaki sa Lindao, habang ito inihanda ang paghugot nito sa kanyang sandata. Tapos na lamang ito ni Lindao, sa paggalaw ng lalaki na iyon, na may bilis at liksi sa paggawa ng pag-atake laban kay Lindao, ngunit naiwasan lamang ito ni Lindao, nang walang kahirap-hirap. Tapos nagsalita ang babae na, kapatid ko, gusto ka nilang patayin, tumakas ka, huwag kang mag-alala sa akin. Ika pa nito sa pag-alala kay Lindao. Habang gulat naman ng isang lalaki sa kanyang nakikita sa nag-away na iyon. Mahuhulaan mo ba ang mga galaw ko? Tanong pa ng lalaki na may maskara, magaling ka dyan. Panuurin mong mabuti. Sambit pa nito. Tapos ginamit ng lalaki ang pamaraan nito na ang unang galaw, nito na pamaraan sa pag-atake laban kay Lindao, kaya naman nagsiliparan ang mga sandata na ito sa pag-ikot, kaya napadam, na lamang ang isang lalaki sa kanyang panunood dahil sa ito ay second movement na pala, ng kasamahan nito sa pakipaglaban kay Lindao. Ang langit at lupa ay isang buhay, sambit pa ng lalaki habang gumawa ito ng pag-atake, gamit ang mga umiikot nitong sandata sa kanyang mga kamay sa pagsugod nito kay Lindao. Sa hindi mabilang na mga asteroid.
Binuo ng langit at lupa, ikapa ng lalaki habang pinakawalan nito ang mga umiikot nitong mga sandata, patungo kay Lindao na tulad na lamang nito. Habang ang sandata ng lalaki ay parang isang buhay na sandata, kung saan ito gumugulong sa lupa na tulad nito. Dahil sa iyon pala sa pag-control ng lalaki na ito sa kanyang mga sandata parang nagwala doon, at kahit saan malamang ito, dumaan sa bawat madaanan nito na may pag-usok ng alikabok ng usok kahit nasa ilalim sila ng pag-ulan. Samantala nakatayo na lamang si Lindao doon habang, ang mga sandata ng kalaban na lalaki ay sabay-sabay nitong nakikita, patungo kay Lindao sa iisang direction kahit na magkaiba ang direction sa pag-atake ng lalaki kay Lindao, kung ano ang isang maliit na kasanayan. Ika pa ni Lindao sa lalaki, na para bang, may nalalaman ito tungkol sa techniques ng lalaki na ito sa pag-atake. Hanggang sa pinigilan ito ni Lindao ang sandata ng lalaki na iyon noong malapit na ito kay Lindao, gamit lang ang kamay nito na may pag-spark ng lakas sa pagpigil nito sa kanyang kamay. Hanggang sa naging dalawa ang pinigilan ni Lindao, na pag-atake ng lalaki sa kanya na tulad na lamang nito sa paggawa ni Lindao sa pagpigil ng dalawang umiikot na sandata ng lalaki. Hanggang sa tuluyan itong inihagis ni Lindao, pabalik sa kaaway nito na lalaki, kasabay nito ang pagbanggit ni Lindao na ibabalik ko sila sayo. Sa paggawa ng paghagis ng sandata na umiikot na may kasamang puwersa at lakas na mas pinalakas pa ito ni Lindao. Ang nagpagulat naman sa kaaway na lalaki na may maskara, sa kanyang nakita sa kung paano iyon nagawa ibalik sa kanya ang atake niya na may kasamang puwersa at lakas sa pag-atake. Kaya hindi na lamang ang lalaki dahil, sa muntik na itong tamaan ng sarili nitong pag-atake. Sa kabutihan palad ang kanyang, tandong na sombrero ang tinamaan na may tumpak sa tamang pagkahati nito sa 2 piraso, habang nagawa naman ng lalaki makailag sa pag-atake ng kanyang sandata mula sa kaaway nito na si Lindao. Gulat naman ang makita mula sa lalaking nagmaskara ng bungo, at dapat bang ibalik sa kanya ang dati nitong espada. Sambit pa nito sa pagkagulat sa kung paano ni Lindao iyon na ibalik sa kasamahan nitong kaaway ngunit, paano ito posible? Ika pa ng lalaki sa kanyang panunood mula doon. Tapos lumingon ang nakamaskara ng bungo. Kung saan naging bunga ng puno ang babae, ngunit sa paglingon ng lalaki ay wala na ito doon dahil sa may nagnakaw sa babaeng naging bunga ng puno na iyon, kaya nasaan na siya, ika pa ng lalaking may maskara na bungo sa paglingon nito. Tapos ipinakita na kagagawan pala ni Lindao, ang pagnakaw sa babaeng naging bunga ng puno, para ito iligtas sa pagkabitay ng babae doon sa puno na iyon, habang buhat-buhat muna ito ni Lindao. At muli, namang napao, ang nakamaskara ng bungo na lalaki, sa mga pangyayari sa kung paano, ang bilis. Ang pagnakaw ni Lindao, mula sa lalaking may bungo, na maskara dahil siya ang nakatakhang magbantay sa babae na iyon. Tapos humingi ng tawad si Lindao sa babae, dahil sa muntikan na ito pitasin ng 2 lalaki na iyon. Sorry little sister, wag mo pang tanggalin yang blindfold mo, dagdag pa ni Lindao sa babae habang buhat-buhat niya ito, samantala puno ng pasa ang buong katawan ng babae dahil sa kagagawan ng 2 lalaki habang binitay nila ito sa may puno. Dahil doon, ngayon na ang sunod-sunod na pagdanak ng dugo. Ika pa ni Lindao, habang may malaking hangarin ang kanyang pagnanais talunin ang 2 lalaki na iyon na may intent na layunin sa pagpatay ang mga mata ni Lindao, habang ito tumawa ng kabaliwan. Dahil sa mga pinagsasabi ni Lindao, sumugod ang isang lalaki na may maskara na may intent na layunin na talonin si Lindao, habang sumigaw ito kay Lindao na bakla ka ika pa ng nakamaskara na lalaki sa pagsugod, ang lakas ng loob mo. Dagdag pa nito. Ngayon ipapadala kita sa impyerno. Ika pa ng lalaki habang isinagawa nito ang paghanda ng kanyang sandata sa kanyang kamay na tulad nito. Tapos sumigaw ang lalaki sa pangalawang galaw, sa kanyang direktang pag-atake laban kay Lindao, gamit ang techniques na ang makalangit na alon ng galit, sa pag-atake ng lalaki, habang buhat pere ni Lindao ang babae sa kanya, habang direktang atakihin ng nakamaskara si Lindao at ang babae ng solong direktang pag-atake na tulad na lamang nito. Habang nakapikit lang ang mata ni Lindao sa kabila ng paggawa ng nakakamatay na pag-atake ng lalaki sa kanilang dalawa. Hanggang sa pagdilat ng mata ni Lindao kasabay nito, ang pagbukas ng kanyang buong lakas na may intent na hangarin.
Sa pagsalubong ng pag-atake ng lalaki sa kanilang dalawa gamit ang malaki nitong sandata na gawa ng kanyang chi kaya nagmistulang langgam ang lalaki sa lakas at laki ng sandata na gawa ng chi ni Lin Dao, habang pinalakas pa ni Lin Dao ang pag-contra-atake laban sa lalaking may maskara, sa kabila ng pagbuhat ni Lin Dao sa kapatid nitong babae. Napao na lamang ang lalaki sa kanyang sarili, dahil sa napagtanto ng lalaki kung gaano kalakas ang pinakawalan ni Lin Dao, tapos napaano namalang ang lalaki sa kung ano pressure na lamang, habang malapit na itong tamaan ng chi ni Lin Dao. Sa paghantong ng pagkadurog ng sandata ng lalaking may maskara. Kaya napatawag na lamang ang kasama nitong lalaki na may maskara na bungo. Ikaw na matanda. Kasama nito ang kanyang naramdaman na parang kuryente ang tumatakbo sa kanyang gulugod, sa pagkabigla sa nasaksihan. Kaya naman inihanda ng isang lalaki ang kanyang sarili para sagipin ang kasama nitong nahulog, dahil sa natamo nitong sugat. Ngunit napansin ito ni Lin Dao sa balak gawin ng lalaki sa pagsadyap sa kasamahan nito, dahil doon ginamit ni Lin Dao ang kasanayan sa panambalik, at bumalik sa immersion sambit pa ni Lin Dao. Dahil doon ang nahulog na lalaki na may maskara ay, napalitan ito ng mapupulang, sinag ng liwanag. Kaya natigilan ang kasama nito sa pagsadyap sana sa kanyang kasamang lalaki doon. Tapos humantong na lamang sa pagtalsak ng dugo, ng kanyang kasama sa kanyang katawan, na parang pinaulanan siya nito sa ilalim ng pagbuhos ng ulan, habang siya nakatingala doon, sa hindi nito makapaniwala sa sinapit ng kanyang kasamang lalaki na may maskara. Kaya naman nanginginig na lamang ang buong katawan ng lalaki na may bungo na maskara habang nakatijan ito doon, kaya nagtanong ito kung sino ang lalaki na iyon, ikaw, ano ka ba talaga? Dagdag pa ng lalaki. Tapos ipinakita dito kung paano nakita ng lalaki na may bungo na maskara, kung paano niya nakita si Lin Dao, na kahit ang patriarch. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganoong hangarin sa pagpatay mula pa sa aking mga ninuno. Imposible para sa isang batang ermitanyo na magkaroon ng labis na pagpipino, hindi pagiging tao. Ika pa ng lalaking may maskara na bungo, habang nakatingin ito kay Lin Dao. 1,000 taong gulang na demonyo lamang na hindi pa umalis sa mundo ang maaaring magpakita nito matapos angkinan ang katawan ng ermitanyo na ito, ika pa sa dito. Hindi mo deserve malaman ang identity ko, ika pa ni Lin Dao, sa lalaki may bungo na maskara. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano mo gustong mamatay. Dagdag tanong pa ni Lin Dao sa lalaki na ito. Ngunit biglang lumuhad ang lalaking may maskara na bungo sa hapag ng lupa, kasabay ang pag-antag ng ulo nito sa lupa, habang ipinaliwanag ng lalaki na may bungo na maskara, hinirang ako ni Shu Wuang na papatayin ka kaya patawarin mo sana ako, kung ako nga ni-insulto na kita, dagdag pa ng lalaking may maskara na bungo. Alam ko kung nasaan siya. Kaya kitang dalhin sa kanya. Magiging alipin mo ako, dagdag pa ng lalaking may maskara na bungo, habang nakatingin naman doon Lin Dao, na parang may naisip ito. Nakikiusap ako na iligtas mo ang aking buhay, kahit na nangangahulugan ito ng pagtataksil sa Deadman Sect, dagdag muli ng lalaki na may maskara ng bungo, habang ito nanginginig doon sa pagluhod nito sa lupa na tulad nito, ngunit ang mga mata nito ay tila parang mayroong mali, sa mga mata sa pagkapula. Hanggang sa napao hindi na lamang ang lalaking may maskarang bungo, sa kanyang pagsigaw ng malakas. Mahirap magtaksil sa isang angkan, ika pa ng lalaking may bungo na maskara, habang napunit ng pera per aso ang damit nito, sa pagkalaki nito, na parang isang halimaw na anyo tao, samantala nakatingin lang si Lin Dao sa lalaki na iyon kahit ito nagpalit ng anyo sa kanyang harapan. Habang nakatingala si Lin Dao sa malaking lalaki na iyon kasabay nito ang pagsambit nito ng hindi banggitin ang pagiging isang masamang angkan, habang naka-cross arms lang ito doon na para bang hindi niya dapat ipag-alala ang dambuhalang lalaki na iyon. Hanggang sa tuluyan itong nakaiwas sa malakas na pag-atake ng dambuhalang lalaki sa Lin Dao, na may pagkawasak sa kinatayuan nito. Samantala bumaluktot ang kapaligiran ng halimaw na lalaki na ito dahil sa pag-consume nito ng enerhiya sa kanyang paligid na may intent na hangarin matupad ang ipag-utos ng amo nito. Kaya doon napasigaw ang kababatang kapatid ni Lin Dao sa pagsambit nito, nang mag-ingat ka kuya. Kasabay ang pagsigaw ng halimaw na lalaki na ito. Hanggang sa hampasin na lamang ng halimaw na lalaking ito si Lin Dao,
habang pinagpag ni Lindao sa balikat nito, kasabay ang "Hey" nito sa dambuhalang lalaki na may pagsambit ng "Ikaw ang pinakamasamang eskrimador na nakita ko," ika pa ni Lindao. Kaya doon muli napasigaw ang kababatang kapatid ni Lindao ng kapatid na Lindao. Sigaw pa nito sa pag-alala, dahil sa mapangwasak na paghampas na pag-atake ng halimaw na lalaki sa Lindao na iyon doon. Tapos muli inihanda ng dambuhalang lalaki ang kasunod nitong pag-atake kasabay nito ang pagsambit nito ng, "Pumunta ka sa impyerno, ikaw na bastard." Ika pa ng dambuhalang lalaki sa Lindao na iyon. Hanggang tuluyan itong sumigaw sa pagtawa, habang ginawa nito ang paghampas ng pag-atake sa Lindao. At hindi lang iyon iwinasiwas pa ng dambuhalang lalaki ang pag-atake nito, na may pagkawasak ang bawat matamaan nito na may kasamang pagsabog ng usok sa ilalim ng malakas na pag-ulan, hanggang sa humantong ito sa malakas na pagsabog doon na may pagtilapon ng mga lupa sa paligid. Ngunit napigilan ni Lindao ang pag-atake ng dambuhalang lalaki na iyon, gamit ang pagsalag ni Lindao sa sandata ng dambuhalang lalaki gamit lang ang paghawak nito sa malaking espada na sandata na tulad nito. Habang natigilan naman ang dambuhalang lalaki kung paano lang napigilan ni Lindao ang malakas na pag-atake nito. "Kung patuloy kang maggupit ng ganito, kailangan ko pang magpalit ng damit," ika pa ni Lindao sa dambuhalang lalaki. "Ang evil arts ay evil arts, maging ang iyong katalinuhan ay tuluyan ng nawala," sambit pa ni Lindao, habang hawak pera nito ang sandata ng dambuhalang lalaki sa pag niya dito. "Isa kang eskrimador, ngunit ginagamit mo ang iyong espada na parang walang kwentang kutsilyo," dagdag pa ni Lindao, habang gulat naman ang dambuhalang lalaki sa pagwasak ni Lindao sa malaki nitong espada gamit lang ang kamay ni Lindao. Tapos ni Lindao kung paano gumagamit ng tama para sa malaki at malakas na espada, "Ipapakita ko sa iyo." Dagdag pa ni Lindao habang para ginawa ni Lindao ang pagslas sa hangin gamit ang pag-alon ng kamay nito. Kasabay ang pagtawag ni Lindao ng mga sining ng espada. Kaya naman nagkaroon ng malaking liwanag na kulay dilaw doon habang isinagawa nito ang paghanda sa pag-atake. Dahil doon tinamaan ang dambuhalang lalaki sa pag-atake ni Lindao gamit ang liwanag na mga sining ng mga espada. Hindi ito imposible, ika pa ng dambuhalang lalaki habang naputol ang katawan nito sa lakas ng pag-atake ni Lindao. Pati ang mga kabundukan naputol dahil sa lakas na pag-wave ng alon ng lakas sa pagpakawalan ng malakas na kapangyarihan ni Lindao sa sining ng espadang sandata. Tapos ipinakita dito kung gaano kalawak ang inabot ng pag-wave ng alon na iyon na tulad nito. Pagkatapos ng kanilang laban buhat-buhat ni Lindao ang kababatang kapatid nito, tungo sa Holy Blade Sect. "Hanggang sa tuluyan na kuya, wag mo akong iwan." Ika pa ng kababatang kapatid ni Lindao sa kuya nito habang ito buhat-buhat ni Lindao, samantala ang sa isip ni Lindao ay, "Ang aking mga kamag-anak sa aking nakaraang buhay ay namatay sa digmaan, at wala na akong pamilya. Kaya sa buhay na ito hindi ako papayag," dagdag pa ni Lindao sa kanyang sariling pag-iisip na, "Maghihirap ang mga mahal ko. Para huminto ka dyan," ika pa ng tagabantay doon habang pinipigilan niya pumasok ng 2 tao na kanyang nakita na papalapit. "Bawal pumasok ang mga tagalabas sa Holy Sword Sect." Dagdag pa ng mga tagabantay doon habang pinipigilan ng mga ito si Lindao at ang kababatang kapatid nito na pumasok sa Holy Blade Sect. "Kuya, may problema ba ako sa'yo?" Ika pa ng kababatang kapatid ni Lindao sa pagtanong nito sa kanyang kuya sa kung hindi ba ito makapasok maliban sa kanyang kuya na pumasok sa Holy Blade Sect, disente, tanging sagot lamang ni Lindao. "Itigil mo, yan," ika pa ng tagabantay habang nagtangkang hugatin ng tagabantay ang sandata nito, sa patuloy na paglapit ng dalawang magkapatid na si Lindao at ang nakababatang kapatid nitong babae. Tapos inihipan na lamang ni Lindao ang mga tagabantay dahil sa ayaw ni Lindao magpapigil sa mga tagabantay na ito, bukod doon nagtangka pa ng mga tagabantay sa paghugot ng kanilang mga sandata. Dito ipinakita kung paano tinangay ng malaking buhawi ang mga tagabantay sa paikot-ikot nito sa ere kasama ang malaking ipo-ipong buhawi. Hanggang sa tuluyan bumagsak sa lupa ang mga tagabantay ng Holy Blade Sect sa likuran nila Lindao at ang nakababatang kapatid nito habang tuluyan silang pumasok sa Holy Blade Sect. Tapos may nagtanong kung paano ito nangyari.
Ika pa ng boses sa loob ng bahay habang ang tinig nito sa pagsalita ay umaalangaw sa kahit saan dako ng Holy Blade Sect. Nilabag ni Lin daw ang mga batas ng Holy Sword Sect. Tanong pa ni Yer sa nag-abot ng kalatas sa kanya na may dalang ekspresyon inis sa kanyang mukha. Maaari mong mahanap ang dagdag pa ni Yer. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Ika pa ni Yer habang nakatalikod ito doon, ito ay utos ni Sect Master Lin daw. Kahit ang banal na birhen ay hindi ka kayang protektahan ngayon. Pumunta at ipagawa ito sa Master of Punishment Palace. Utos pa ni Yer sa tagapaglingkod nitong lalaki sa kanya. Oo, tanging sagot lang ng lingkod sa paggawa ng pagbao gamit ang kamao nito sa pagyoko niya kay Yer. Sa silid kung saan nagpahinga ang kababatang kapatid ni Lin daw, Yeye, maaari kang manatili sa silid na ito at magpahinga. Dito ka natitira kasama ko simula ngayon, ika pa ni Lin daw sa kanyang kababatang kapatid na may pangalan na si Yeye. Magpahinga ka muna, ika muli ni Lin daw kay Yeye habang hawak nito ang ulo sinori kung may lagnat ba ang kapatid nito. Hanggang sa tuluyan nitong isara ang pintuan ng silid tulugan ng kababatang kapatid nito na si Yeye sa pagtalikod ni Lin daw doon. Lin daw. Ika pa ng mga tagabantay ng Holy Blade Sect sa Lin daw na ito habang ito nakatayo doon sa plataporma. Nilabag mo ang mga batas ng banal na sekta sa pamamagitan ng pagdadala ng isang estranghero at pananakit ng mga alagad ng iyong sariling sekta. Sambit pa ng isang lalaki habang nakaturo daliri nito sa direction ni Lin daw. Sinasabi ko sa iyo na gumawa ng isang desisyon ngayon. Ika pa ng isang lalaki sa paggawa ng paggalang sa tatlong lalaki na kaharap nito habang ito gumawa ng pagbaw sa tatlong ito. Nandito ako, ika pa ni Lin daw magpasya kung parusahan ako sa anumang kaso, dagdag pa ni Lin daw na parabang hindi niya ito ikabahala. Mayabang ka, pinagtiisan kita ng sobra, ika ng isang lalaki habang hawak nito ang isang kadena na may spear sa magkabilaang dulo nito kasama nito ang kanyang mga alagad na alalay. Ngayon huhulihin na kita. Dagdag pa ng lalaki sa paggawa nito sa pag-atake gamit ang mga kadena nito na may hangarin na makuha ng solo si Lin daw. Ngunit tinatitigan lamang ito ni Lin daw, kasabay nito ang pag-control niya sa spear na sa kadena na hawak ng lalaking sumugod sa pag-atake kay Lin daw. Kaya nung malapit na ang lalaki siya rin ang pagtama ng kanyang sariling sandata sa ulo nito, dahil sa nawala ang pag-control ng lalaki sa kanyang sariling spear, sa isang kisap mata. Nagawa niya iyon ika pa ng mga taga-sunod ng lalaki na iyon. Lin daw, kung lalaki ka, sa akin makikipaglaban ka gamit ang isang tunay na espada, ika pa ng isang lalaki na ito sa pagsigaw na may mapuot na hangarin habang ito gumawa ng pag-atake laban kay Lin daw at hindi gumamit ng mga trick dagdag pa ng lalaki. Tunay na espada. Tugon pa ni Lin daw sa lalaki, at huwag maging walang isip. Ayokong patayin ka. Dagdag pa nito sa pagbigay payo ni Lin daw sa lalaki, habang sinugod siya na tulad na lamang nito. Babatukan kita ng singsing ko. Higit pa rito ang papatay sa iyo. Ika pa ni Lin daw sa mga lalaki, habang itinaas nito sa pagturo ang palasengsingan na daliri nito ni Lin daw na may hangarin turuan ng leksyon ang mga tao na walang ingat sa kanilang mga salita. Bastard ka, huwag mo kaming maliitin. Ika pa nila ng sabay habang sabay-sabay silang lumandag sa paggawa ng pag-atake laban kay Lin daw sa pagharap ng mga tao na ito. Tapos naglagay ng counting puwersa sa palasengsingan na daliri nito sa paggawa nito may pagbaluktot ng hangin sa kanyang kapaligiran na may namumuong puwersa sa kanyang palasengsingan na daliri. Hanggang sa tuluyan niya na itong itinuro sa mga taong lalaki na iyon na may malaking puwersa ang nagmula sa kanyang palasengsingan na daliri na may pag-alon ng enerhiya mula dito. Ang siyang nagpottle-upon sa mga lalaking iyon sa paggawa nila ng hakbang para atakihin nila ng sabay-sabay si Lin daw, kasabay nito ang pagsambit nito ng, binigyan kita ng pagkakataon. Kayo ang hindi gustong pagsamantalahan ito. Ika pa ni Lin daw sa mga lalaki habang ito tinangay ng pottle-upon sa ere. Uuwi ako para magpahinga, kahit ano pang boycott sa akin at mamamatay ika. Panilin daw habang nasa hangarin niya peren ito. Ang ipinagtaka naman ng iba doon sa labas ng pintuan na iyon sa kung anong malakas na tunog ang narinig nila mula doon sa loob na iyon. Kailangan nating humingi ng tulong sa matanda. Sambit pa ng isang lalaki na ito habang ang ibang mga lalaki ay naiinis sa galit ang kanilang mga mukha.
Tapos tumayo ang nakababatang kapatid ni Lin Dao at niabot nito ang kanyang naisin. Kapatid, mas mabuting pumunta ako, ika pa ng kababatang kapatid na si Yeye kay Lin Dao sa kuya nito. Huwag kang mag-alala, ang iyong kapatid ay asawa na ng banal na birhen, hindi nila ako magagawang masama. Pagpaliwanag pa ni Lin Dao sa nag-alala nitong kababatang kapatid, na si Yeye. Ang nagpalaki naman sa mata ng kababatang kapatid ni Lin Dao, totoo ba ito? Ay. Ika pa nito sa kuya niya. Siyempre totoo, tugon naman ni Lin Dao sa kababatang kapatid nito na si Yeye. Kapatid ko, pero kung sasabihin mo yan, ika pa ni Yeye sa kuya nito habang nag-glance ito sa kanyang pag-iisip na parang nahihiya o ano ang sa ekspresyon nito. Anong meron doon? Tanong pa ni Lin Dao sa kababatang kapatid nito na si Yeye dahil sa kung anong ekspresyon ang nakita nito sa kababata niyang kapatid. Ngunit nagwala na lamang ito sa kanyang paglingon-lingon ng ulo nito na parang naiinis na gustong magalit na parang natutuwa na may pagglance sa mukha nito na parang may mga bituin ang kumikinang dito sa kasiglahan.